Network Entertainment. Hello! Wakididu! Welcome sa mukha kami magkakapatid pero di kami magkapatid episode The ng Bago Matulog. 6-footer episode. Sa 6-footer na kulot na komedyante episode ng 6-footer ka. Sunod ka sa akin eh. Oh, 6'1"? 6'3". 6'3". 6'3 siya? 6'1 ako eh. Ascending tayo. Malaki yata sa akin si GB ng ano. Oh, 1 inch 1 siguro. inch, 6'4" si GB. 6'4", 6'5" si GB. Tapos parati pa ng akuba yun. Kaya hindi mo halata. Di siya halata. So welcome sa above 6, pinakamagaling I would say. Ito yung pinakamagaling na above 6 foot kulot na comedians in Metro Manila, I would say. Siguro. Kalbo Meron si pa Dennis ba? Padilla eh. Oo. Kalbo si Dennis si Duncan Donato. Dennis Padilla? Si Benji Paras. Benji Paras. Benji Paras. Benji Paras. Layo. No? Layo. Ang layo ng Dennis Padilla. Tsaka, Si Benji Paras. may medyo kulot din siya. Alam ko wavy yung buhok. Kalbo lang siya. Kalbo lang siya. Shit. So hindi pala tayo pa yun. Di pa ba? Even Ano ba in yun? that qualification. Hindi, in the Hindi greater tayo Metro Manila area. Alam ko taga Makati. Internet. Oh. Kasama sa GMA yun. Ay, gago. kasama pa sa Oo. Dito si JP Aguilera. Kung makita niya sa ang IG, si JP Pencil Box. Tama ba? JP_pencil box. Oo. Kahit sa family group chat eh. Ba't pencil box na Required ba yung pag pencil box yun? Or Ay, ito. ano lang yun? Love lang yun. Love. I-clear ko yung air ngayon. Oo. Lahat ng pencil box yung pangalan kino-call out ko. Oo. Ano? Required yun. Required pala eh. Joke lang. Lagot ako Okay kay lang Pat. naman kung required. Lagot ako kay Oo. Pat. Ano lang yan? Pag nakita mo, Andren bago matulog. Wag. As in, mas makaka-deal ng damage yun. Makikita nila yung IG ko, nakahubad ako. Mas nainis nga pag nilalagay mo na co-host. Alam mo ang co-host. Co-host naman Recurring guest ka lang ba? recurring guest. So hindi You siya, know hindi how siya much I required. sacrifice? You know how much I sacrifice, Batman? hindi siya required. Hindi siya required. Oo. For the love lang. Buti Oo. naman putang ina may kayo dyan. May love kayong na bibigay kay ano. Ang maganda, ilagay niyo yung pangalan ni Pat doon. JP Pencil Box. Anong limit? Like, aabot ba siya na JP Pencil Box Comedy Manila, dalawang tatay pakitong-kitong? Ano? Ayun, baka yun. Baka doon na yung limit. Yung tatlong tatay kong pakitong. Ay, tong dalawang Diba? tatay kong Ang sabi ko doon sa pakitong-kitong. podcast Actually, mali na yun, nga ang rin yung- haba eh. Dude, sinasabi ko na ngayon. Ang tatay kong pakitong-kitong. Merong maangas na point na, uy, tangina angas ang pangalan to. Pero after niyan, parang tanginang hirap pronunciation. Parang third episode namin, gusto na namin palitan eh. Nahirapan na kayo. Pero pwede siya maging running joke na gano'n din na dahil yung pakitong-kitong. I-acronym nyo, tatay kong Yun nga, pakitong- meron kaming TD, TK, PK. Pod. Hindi din Ang eh. haba pa rin eh. Hindi din eh. Ano pa rin siya eh. Kaya nainis ako pag may nag-abbreviate ng BMWRO. Bago matulog with Red. Pwede naman BM lang. Alam mo yun, di ba? Oo. BM na lang, guys. Ang grabe naman yun. Kasi pag in-official ko na si Andre na co-host, ilalagay pa natin BMWRO AAB. Alam mo Parang, naman, bakit pa? ayoko yung mga tao sinasabi, ilagay yung pangalan, dude. Una-una sa lahat, lahat na itong nakikita nyo, kay Red na galing yan. Ito. Sobrang- Except yung binigay sa atin. Ayaw Manila mo ba? Strong Style. Lagi mo sinasabi sa GC, parang deserve mo na Ay eh. puta, yun ang gusto. Kaya ako nilagay si JP dito eh. Marami siyang willing siyang ibunyag ang laman ng mga group chat eh. Sinabi ko, alam mo, pag inatake na yan si Red, ako na, handa na ako. Gusto mo ba? Oh, sayong-sayo na pare. Hindi, nakakatawa kasi, like, bakit si Conan O'Brien, si Andy Richter, sidekick, Howard Stern, si Robin. Ang tanong ko sa'yo, namanahan ka naman ng something na kailangan mong bayaran every month. Kasi pag kunwari minana mo to, may lista na 2 taon, kailangan mong bayaran to every month. Oo nga, no? Red, alam mo, ikaw talaga ang tunay na komedyante. Ikaw ang champion. Yan. Hindi nakikita ng tao yun eh. Ginakita ng tao yan. Pero ngayon, Yung kanina eh, like ito literal nung backstage, si Red nag-ayos ng cam. Kami nakaupo lang anong kami gusto? dito. Anong gagastusin ko yung Tapos muntikan pa ako na magbabayad ako ng tao. O, tangina mo. Yung mga wire ko dito na alam kong hindi ko inaayos. Tangina, huwag kasing dumaan dito. Natabig niya pa eh. Natabig niya pa eh. Nahugot mo pa ata yung isa kaya wala akong kanan tuloy. Meron ba? Hello? Oh, meron. Okay. Yan. Sorry, nagkagulo na yung simula ng episode. Si JP, kung hindi nyo kadala si JP, siya ay comedian. Alam nyo naman, sobrang averse na kami to bring in guests outside the comedy Alam mo, mas sphere dito. nakakatulong tayo sa Cool Pals eh. Kasi tayo, we pay it forward.
Saan? Nag-guest tayo ng mga Cool Pass comedians. nagbabayad ng guest eh. Tayo hindi. Exposure. Abonado lahat ng guest natin. Kung gusto mong dito. makikita ng mga 30 plus, 30,000. Iniinom mo pa yung tubig ng ibang guest minsan. Tangina, last Kung time gusto nyo, may tubig ako na handa dito para kay Joseph. Puta, ininom niya lang eh. di umiinom ng tubig si Joseph. Hindi nga siya pare. uminom. Siguro mga 3 beer ko na yung naagaw ni Andren sa most. Feeling ko feeling ko yan. lang naman. I mean, may lifetime stats talaga na maagawa ka ng beer ni Andre. Oo. Pati yung mga ano dati, yung tawag doon, yung mga tirambir. Na hindi naman ng ibang tao. May ibang komedyanteng tumitira ng tirambir ng bisita dati. Tirang beer ng tutukunwar. Tirang beer mo. Tirang beer Ayun, ni yun. Alexio. Tapos hinahalo ko. Tapos parang, the best. Tangina pa. pwede mo na hindi sabihin hinahalo mo eh. Oo. Kahapon, nag-teamers kami sa Secret Steakhouse and Brewery. So nagbigay sila ng beer. So sinama namin siya. Tangina, di ba tikim-tikim lang? Tangina, unang tikim niya. 1/3 ng baso eh. Tangina, Hindi kasi paano ko pint niya na. paano ko malalaman kung bagay siya doon sa steak kung hindi Kinaman lumago ka 3 beses To in 1 wash. second. to wash it all down. Ay, lala eh. Abangan niyo yan, episode ng Ah. Tikimers Secret Steakhouse and Brewery. So, andito si JP and andito si Andren and sila yung parang, edgy. Kami yung edgiest, Oo. pare. Edgy, the edgiest comedians. To toe the line. Toe the line. Dinala ko si JP. Kaso ni JP, matagal na kitang gustong i-guest talaga. Kaso may parang friction. Pag Oo. binibring up ko si JP, tumataas yung pitch ng boss ni Andren. Sabi ko, paano si JP kaya next week? Okay lang. Gumagano'n siya. Okay lang rin, bakit? Ikaw, bakit? Parang Pares ganun. pa rin kami dark. Parang threatened siya sa'yo eh. Feeling mo, may ganun ba? Meron ba kayong Hindi, Dark Jokers group chat? Matagal na kasing balak kunin yung spot ko ni JP. Eh. Tapos medyo, he's going into business for himself eh. Oo. Tapos, ano pa siya? Mas responsible, hindi mabaho. Ang daming going for you. Wala akong- Di porket may anak ka responsible. Wala akong sinabi na kayo ang nagsabi na mas mabangong Andren ako. So, hindi sa akin ang galing yun. Ever. Yung comparison ba yun, compliment? O parang... Di ko rin. hindi mo Kung alam sa kung- comedy, Dude, alam mo, compare kay Andren. may Grab driver na twice na ako hinatid pa uwi. Fan niya yun eh, Na di ba? fan ko. Tapos sabi ko, Andre, di ka naman mabaho. Yun, i-post mo yan sa Cool Pals group na hindi ako mabaho. Oo. Tapos fan mo ako. 2 beses niya akong, dude, baka stalker niya ako. Bakit inaabangan niya every Wednesday? Alam niya magagrab ka papuntang Sabi niya, Big sky. Big Sky. Oo. Napapunta na. Mga around 10 o'clock. May nagbubook. Twice din. ka niya na pinost eh, Twice no? na niya Medyo ako. wild yun. Parang never pa ako nagkaroon ng Grab driver twice. Hindi pa nangyari sa akin. Suplado ka kasi sa mga Grab driver. Di, ibig sabihin may routine na rota ka. Oo, na tas- rota din niya. Oo. Oo, baka ganun. Dude, sobrang dali kong i-assassinate kasi may Totoo. mga rota lang ako na. Totoo. Parang ako NPC. Okay, Na- naglalakad ako dito. Dito ka, pupunta ka dito, punta ka doon. 3 p.m. So pag-uusapan natin ng dark jokes, nalimutan ko yung BB. Pag-uusapan natin ng dark jokes, dark humor, or dark, ewan ko, ano ba tawag dun? Edgy, basta yung putang inang ginagawa nila na. Na madali lang. Hindi sabi mo. madali, grabe naman. Hindi naman madali. Mas madali na. Joke lang. Joke lang. Pag-uusapan natin ito right after this very unnecessary OBB. Yeah. May UP yung mic ko. Ha? Sabi ko na ba to? May? Ngayon lang ba to? Yung? UP na microphone. Matagal na yan. Sabi mo matagal na. Okay. Hindi ko naman siya na hawakan. May UP siya? Hindi kami nabagsak mo kanina? Hindi. Okay. UP, Ateneo, FEU. Ang daming UP, pare. Sige. Sama natin sa episode yun. Oo nga eh. Tangina. Sabi ko mag-restart to. Sabi ko, di na. Puta, sama natin sa episode. Walang kwenta. UP. Okay. Ah. So, paano nga napadpad sa... Si JP na wala na akong pakialam sa'yo. Paano nga napadpad sa... Influenced ba to ng idol mong comedians? Kasi ang weird, si Andre, ng idol niyang comedian, si Big J. Okerson eh. Jim Hindi mo siya ganun ka-edgy. Uy, ikaw, edgy siya. Okay, actually. Medyo edgy siya. Ikaw, JP. Isa lang yung pinapanood ko na comedian. Siguro mga 4 or 5 years bago ako na-immerse sa local stand-up. Si Anthony Jeselnik lang. Putang ina. Yung pala eh. It's the only thing. Medyo, The only thing you need. Jeselnik offensive. Solid yun. Pero ang gusto ko kay Jeselnik, may linya siya eh. Meron siyang parang may daga ba? Hindi, nag-burp lang ako.
Okay ho. Wala tayong cough button. Anong kwenta tong... Sorry, JP. Sa aking co-host. Anthony Jeselnik is a Nakita mo tumingin siya sa sahig ng 13 seconds. Hinahanap niya yung line. Sinasabi mo. Nag-burp ako. Nag-burp naman ako sa mic. Sasabihin mo kadiri ako. Ang tagal mo naman nag-burp. Teka. Okay, anyway. Sige. Okay, si Jeselnik. The Jeselnik offensive. Ano nga, may sasabihin ka eh. Yeah, very easy to digest yung sa kanya kasi very one-liner-ish siya eh. Hindi naman siya mabits eh. Para sa akin, parang very accessible, edgy, dark humor guy siya. Para siyang Jimmy Carr na mas matalas. Parang ganun. Kasi si Jimmy Carr medyo nakakaumay yung boses. And yung British accent niya. Like may part doon kami ni Red, like idol namin si Rhea Ripley. Tapos pinapagyan namin yung podcast. Tapos yung accent niya talaga, yung dumating na sa point, ang ina. This accent sucks. May accent talaga. Hindi, si Jimmy Carr kasi, meron siyang illusion of, hindi ako threat. Kasi si Jeselnik parang in-embody niya na, okay, may accountability ako sa sinasabi ko. Parang ganun eh. Tignan mo pa naman yung forma nila, like si Jimmy Carr, naka-well-dressed suit, si naka-leather jacket. Mukha siyang yung clown sa New Orleans eh, si Jimmy Carr. Yung, di ba yung ulo niya parang... Nakakatakot. Parang yung ganun. sneaky na si Jeselnik, lalo na nung first 3 specials niya. Sobrang snackable nung na pinakinggan ko sa Spotify. Yun yung introduction ko sa stand-up. Parang papunta ako ng wedding ng boss ko. 10-hour Talaga? ride. As in like una? Siya talaga yung una. Paano lumanding sa'yo yun? Hindi ko alam naghahanap ako ng pwede ko pakinggan ng mahaba. Tapos dina-download ko kasi baka mawalan ng wifi midway nung ride. So, yun. For some reason, yung una niyang special, baka ano yata yun, Shakespeare ata. Yun yung una kong napakinggan. Tapos nung nagkaroon na ng wifi, dinownload ko yung dalawa niya pa. So, ano siya, parang nung una, babalikan mo pa yung joke kasi hindi pa agad siya marami siyang foreign references eh. Pero tsaka minsan mahirap intindihin pag walang subtitle eh. May ganun. Yun, no. Parang yun lang, parang natuwa lang ako dun sa style niya, pero sobrang tagal na nito, hindi ko pa naisip na gawin ko rin kaya yun. Parang years pa after bago ko yun gawin. Yung parang sobrang bira ako makarinig na ang una kong comedian is ganun kaagad. Diba? Kasi kahit usually... ang una ko, Mitch Hedberg. Ako, Rex Navarrete. Rex diba? Navarrete. Russell Peters. Mitch yung mga, Hedberg. mga ganun. Pablo Francisco. Yung mga nagbabiral. Doon ko unang nakita yung mga... Doon ko unang na-appreciate yung stand-up. And then, pag nag-dig deeper ka, yan yung mga sunod na, putang ina. Okay tong Jeselnik. Bill Hicks, mga ganong klase. Grabe si Bill Hicks, sobrang hindi ko siya natripan. Diba? Sobrang edgy lang niya. Maangas lang yung magpe-perform ka na nakatalikod sa audience. Naka-leather jacket na mabaho. Pero in between din ng feeling ko, naalala ko dati nung, nagtitinda ako sa bukuhan ng lola ko dati. Nagtumutulong ako na magtinda. Pagkatapos ka molest siya yun. Actually, Sige. Dark naman. Hindi, parang, yun, yung Pork Chop Duo, napanood ko na. May mga ganun ako na parang random na, si Rems, napanood ko rin, nagwo-work ako sa Manila Bulletin dati. Yun yung pinapanood namin, yung showtime, yung time na lumalaban siya sa Funny One. Doon, siguro siya yung una kong napanood na local. I think side track ko lang ulit kay Ryan Rems. Alam mo, siya talaga yung unang nag-break mainstream-wise. Marami kasi merong chat GPT answer na parang sino daw ang, di ba nagkaroon ng yung article ni Alex na King of Stand-Up or whatever. Parang chat GPT ng isang guy. Tapos sinabi niya, si Alex daw ang mainstream. Tapos ako daw yung parang current wave of whatever. Tapos ako parang, ba't wala si Ryan Rems sa sagot na to? Tangina, dude, tinalo niya si Aldab eh. Alam mo kung gano'n ka-wild yun? Parang yun yung, para i-compare ko yun in wrestling terms. Yun yung nag-champion si Mick Foley, tapos tinalo nila yung WCW after 87 weeks. I think, to your point, ang ganda kasi yung image ng isang stand-up comedian, sobrang layo kay Rems eh. He doesn't look like your average. Pero I think enough. Layo. Pero I think enough na nag-gets nila kung ano yung konsepto. Of course, one-liners, very funny. And baka sabihin na hating on Alex din to.
Si Alex instrumental din kasi Showtime writer siya nun eh. So siya rin yung isa rin siya sa mga tumulong din dun kahit paano. Pero siya yung syempre ultimately, si Ryan Rems pa rin yun, di ba? Ano mo yun? Oo. Sobrang, ano yun, laking bagay nun para sa akin. Nung time na nangyari yun, is, yun yung time na pwede kami magsabi na, anong ginagawa niya nag-stand up? Parang si Ryan Rems. Oh. Parang si Ryan Rems. Hindi na yung tipong wala may qualification. Parang si Jokoy pero blah blah, wala nang ganun. Were you there nung nag-keg siya tapos dinayo? Andun ako. Putang ina, grabe. Gagawang wild nun. So yung keg, ano siya, BGC bar namin na every Monday kami nag-show. Kasi yun lang yung nabigay sa amin na dater. Parang gusto namin i-own na date. Tapos ang setup niya, sa harapan, siguro may mga 20 seats. Tapos sa likod may 20 seats din. Parang L. Para siyang weird na L. Tapos andun ka rin sa intersection. Sa corner. Ganon. Pero, yun nasa likod mo talaga. As in, hindi mo siya malilingon. Talagang likod na likod mo talaga yung audience. Ganon. Gago, pinuno niya yun. As in like, parang siguro yung mga 300 na tao doon. Grabe. Kasi umaapaw sa parking pero 40 lang yun, di ba? Siguro Parang mga ganun, 60. Ganun. Siguro mga 300, 400 people. Umaapaw yung, as in umaapaw siya sa, kasi ano talaga siya eh, mainstream sensation siya eh. Hindi siya internet viral. Hindi siya, kasi pagka na rin ngayon, may 1 million views. May 1 billion views ka. Pwede yung pa rin sabing niche yun. Oo naman. Pero kapag sinabi mong ABS-CBN nag-viral ka, nag-million views ka, tapos ang taas ng rating mo sa Showtime, prime time, tangina. Ano yun? Yeah, it's like kung kilala, like makikilala ka ng nanay ko. Hindi mo siya Kahit naman si JP, may isang joke siya yung sobrang nag-viral. May pagka-niche pa siya eh, nakaka-inish. May ginawang joke? Kainis? Hindi, pero I mean, may... Alam ba dark jokers kayo? Hindi. Ako, may viral siyang video na umabot ng mga 1M na siguro. Pero like, it's still in the niche. Yun yung wild eh. Kahit 1 million yung nakapanood, niche pa rin siya na market. Oo. Pero in a way din, jumping off from Ryan Rems lang, yung style nyo rin medyo, actually, yun yung isang mga pinakamahirap na style ng stand-up. Yung non-sequitur one-liner type. Ano ba? Gusto nyo na bang kumawala doon? Pero mahaba na rin mga jokes mo yun, no? O hindi pa rin. Magkaiba naman kami. Pinagtatawanan na nga ako nito eh. Sabi nito eh. Binibitawan mo na. Ganyan. Parang, hindi naman sa binibitawan. Parang meron na akong tinatry na 3 ngayon. Parang, meron akong isang mahabang impression. Meron akong one-liners. Meron din ako, may musical na ako. The man of many talents. The man of many talents pala ito. Jack of all trades eh. May PowerPoint ka na naman pagkatapos. Baka mag-improv ka na. PowerPoint. Baka gawin ka na. Pero parang... Scenes from a hat. yung ginagawa namin sa Purpose, parang ganun yun eh. Parang bibigyan kami ng topic tapos batuhan lang eh. Parang ganun siya. Gets. So, teka lang, sorry. Balik sa dark humor. So, nung nag-stand up ka, ano ba siya? Creative direction mo ba siya sa sarili mo na ganitong klase, mag-Jesselnick type shit ako? Or talagang yun lang talaga yung na-appreciate mong humor? Baka mas yun yung na-appreciate ko that time. So, parang feeling ko, baka mas mag-thrive or flourish ako doing it myself. Kasi baka nag-try ako na iba, hindi ko pa siya mag-grasp. Parang hindi ko pa siya makuha. Nung time na nagsa-start ako, tuwan-tuwa ako sa misdirection, sa mga twists. So, feeling ko, sabi ko, yun muna. Hindi siya, preference ko siya, pero hindi siya... Joke talaga siya. Gets ba? Joke siya talaga eh. Parang, it doesn't hindi say anything about hindi ko nga matawag yung sarili ko na observational eh. Writer ka ba beforehand? By profession, no? Talaga ba? So writer... Journalism graduate ako eh. Journ pala ito eh. Pero, hindi ako yung Journ na Margie. Si Margie magaling na Journ. Ako eh. Showbiz reporter ako na naging sports writer. Pero may ka. So, pero lalaki ka kasi. Pero it makes sense eh. Kasi like, kunwari. Shout out kay Margie. By the way, isang female comedian si Margie. Alam nila yun. Grabe naman to Margie yung pangalan eh. Okay. Para napapansin ko pag writer background, yung strength nila nasa material. Usually. Si Sherwin, rest in peace. Rest in peace. Sherwin Buenvenida. Buenaaga. Sorry, Buenvenida. Alam mo, mahal mo talaga yun. Mahal mo ba yun? Freudian slip ako eh. Si Sherwin, writer siya ng, legendary comedy writer siya ng maraming bagay. Nag-stand up siya, makikita mo,
na sobrang last ng writing niya to a point na parang kahit sabihin mong, hindi mo siya may criticize na parang, ba't mo sinabi ng ganyan? Pwede mo na sabihin ng ganito. Wala, nakuha niya yung kill. Dude, ang favorite joke sa kanya, rest in peace, baka mabutcher ko. Alam mo yung tayo mga lalaki, mahilig tayo sa mga matatalinong babae. O kaya nga, yung mga kinakantot natin, yung mga high school. Ang anong grad. Ganda na. Sobrang dark dark, diba? Sobrang ganda ng joke na yan. Tsaka I think, yung dark humor, mas acceptable siya if it is in a very obvious joke form. Kasi pwede mo sabihin, no, I'm just writing jokes. Kaysa yung pag nag-stream of consciousness ka sinabi mo, so patayin yung mga baby. Di ba parang? There needs to be... word vomit siya masyadong totoo There needs to be an art form of hiding it eh. Yun lang naman talaga eh. Like, itago mo yung joke What do you mean, Sir Andren? Hindi, kunwari kasi... Please expound. May mga iba kasi... Patago mo, di mo mapakita. Kasi kunwari, like, may mga iba sinasabi nila kaagad yung punchline, gusto kong pumatay ng baby. Like, paano kung itago mo yung, kunwari, i-misdirect mo na hindi pala baby yung pinapatay mo. Diba? Matanda pa. Matanda pala. Yung mga ganun. Ganun lang kadali eh. Like, walang kwenta tayo mag-brainstorm. Para, hindi. Ang... Pinapalala nyo lang kung sino yung papatayin niya eh. Baby, matanda pala. May napakinggan akong podcast si Jesseling na parang when you're dealing with dark topics, dapat mas responsible ka when crafting yung turns, yung twists. Parang, kasi pwede ka naman magsabi ng ano lang eh. Something na offensive, diba? Na I support blah blah blah. Tapos na. For example, yung isang joke niya na favorite ko, anong tawag mo sa nasagasaan na buntis? Gender reveal. So di ba yun, nakatago siya. Yung minasagasaan na baby. Kita yung baby. So ito naman yung mga example ng mga andronism na hindi naman siya mali. Pero, hindi rin siya groundbreaking observation eh. Alam mo yan? Lahat ba kailangan groundbreaking? Lahat ng punchline nakatago, kaya nga twist eh. Tanginang yan, may nag-stand up ba na sinabi kagad ni Louis C.K. na, ano yun, saka bag of dicks, di ba? Hindi yung pwedeng, si Chappelle pala, di ba ginawa yun? Ginawa niya pero, yun. Diniconstruct niya kasi yung ginawa ni Chappelle. Ginawa ni Chappelle yun na, I kicked her in the pussy, sinabi niya kagad kung ano yung punchline. Okay, ganun. parang yan yung... Pero, hindi siya example nung sinasabi niya. Pero, diniconstruct niya yun para itago na hindi yung punchline sa dulo. Kumbaga meta joke siya. Meta-tao ba? Meta-tawa ba? Marami din. Yung sa'yo kasi para sinabi mo, dapat itago mo. Tangina doon. Ako lahat ng punchline ko nakatago. Walang tao magsasabi na, oy, puta ka na, nireveal mo yung baka punchline. nire-remind niya yung mga bago kasi baka napapansin niya. Ako kasi, concern lang si Andres. The moment na tawagin mo siyang punchline o joke, dapat nakakatawa siya. Or parang dapat ganun siya. So kunwari kapag nagbato ka ng something, open mic, or bago ka, tapos nagsabi ka siya, ang tamang way i-correct sa kanya, isabihin mo, hindi yung joke kasi wala siyang punchline. Wala siyang twist eh. So, hindi siya joke, di ba? I-credit ko ata si Vic, sinabi niya to na like, mahirap kung bumobomba ka tas dark ka. Kasi kung bumobomba ka tas dark yung material mo, i-judge ka eh. Pero kung medyo malinis ka naman na comic, hindi nakakatawa. Pakinggan ko na lang yung next one. Pwede. I-judge ka like, basura pa lang tao. Ang pinakamahirap na bumobomba ka is yung ma-act out ka. So, wala may pakialam sa act out. Kasi i-reset mo yung sarili. Or yung nakikinig sila sa'yo, pero alam mo yun, bumobomba ka lang talaga. Tapos parang, ganun. Tapos di ba, in-all out mo na. Kailangan mo reset. Yun talaga, sumusubo ka na ng baril sa utak mo. So, sino dito yung nag-aaral? Yung tipong, tapos di ka pa makaalis, no? 6 minutes ka pa lang, no? Before sa minutes gitna ka ka pa. ng act-out na crowd work eh. Kayo sir, kamusta yan yung sinabi yung lagatak yung powers sa likod eh. Malamig yan eh. Yung tipong, so sino ang batang 90s dito? So, nung na-discover mo na si Jesselneck, sagwa kasi dun eh. Sagwa talaga dun. Na-experience mo na ba yun? Kasi minsan may mga mahaba kang act-out eh. Oo, lalo na yung main ko na ginagawa ngayon. Meron akong contingency plan ngayon. Meron na siyang mahaba. Pwede siyang humaba ng 12 minutes. May times din na 7 lang siya, 5 lang siya. Pero kinakat ko na lang yung fat. Parang meron siyang shortcut, dadating sa dulo bigla. Oo, biglang balik na ako dun sa ano. Sabay kuha ng gitara. Sa one line. Yun ang ano ko ngayon. Yun ang cheat code. Sobrang saklap nun. Pero ako nga, pag nagda-dark ka, ang nagiging
crutch mo, which is hindi naman dapat intention natin. Ang nagiging crutch mo is may sinabi niya yun. Which is parang, I think yun yung secondary na reaction. Parang ganong klase. So, Ako hindi ko kinakount yun kung nag-grown sila. Hindi, pero at least, alam mo nakikinig sila sa'yo. Actually. Alam mo yan? Parang kumbaga, I'm just saying, kung bumomba ka, at least meron ka nito. Parang ganon. Oo nga, yun nga. Ang ratio niya dapat, hindi pwedeng ang umo, 15, ang tawa mo 5 lang. Parang dapat baliktad siya. Parang sa akin, okay lang yung mga upa minsan. may sinabi si Patrice O'Neil, pero wag kayong makinig sa kanya, namatay siya sa diabetes. So, ang gusto niya mga tawa, 75% laughing, tapos yung 15% horrified. Nag-grow. Nag-grow. Si Louie din ganyan Gusto niya minsan yung ganun Tapos parang naramdaman ko na feeling ko, ginagawa nila yun para i-balance yung kasi kung puro tawa din lang. Parang hindi gusto rin niya na makakuha ng reaction. Meron ka makukuhang setup minsan. Ako minsan may mga jokes ako na i-offend ko talaga yung tao tapos bilang babaliin ko Parang kaya kayo nag-react kasi ganitong way. Gaslight mo sila. Oo. Parang sila yung tangina, ba't kayo nag-react ng ganong klaseng meron akong joke dati rin na mahilig ako dito sa mga tinatrap ko yung audience. Like meron akong joke ngayon na parang kung natakbo ba ang senador, boto nyo ako. Yung problema sa Pilipinas. So parang, shit, na kami. Meron din ako joke dati na, sabi ko, alam mo, kahit mataba ako, insecure ako. May girlfriend ako, kiyawan yung mga tao. Tapos sabi ko, parang patangin na, sobrang laki ng reaction nyo. Tingin nyo, di ako nagkaka-girlfriend. Parang ganun. Parang nare-twist mo ng ganun. I think meron ding way na ipapa-offend mo sila and then babaliin mo. Kasama siya sa kasama siya. Si Rems meron sa amin sinasabi na may sinabi siya na parang medyo nag-stick sa akin. Sabi niya, pag may mga medyo basura ka na joke na hindi mo gusto yung degree ng tawa, i-keep mo siya kasi i-amplify niya yung pinakamalalakas mong joke. Totoo. Parang okay lang yan. Parang wag ka matakot na yes. May purpose siya. May purpose siya. Ako, nung naano ko yun, parang syempre gusto mo lagi parang puro haymaker. malalakas na tao Pero kailangan rin ng job. So, kung realistic ka, tapos lalo na ngayon, kung mag-iisang oras ka, nag-start diba? na ako mag-long sets. Hindi siya parang sustainable yung energy. Mahirap siya talaga. Ganun siya kahirap. Ang ano dyan, I think minsan, akala natin parang tawa. Akala natin okay yun. Minsan napapagod sila So minsan, dapat may jokes ka rin na papahingahin mo sila or parang bibigyan mo sila ng ibang reaction para lang may variety yung ano. Parang kumbaga parang at the end of the day, minamanage mo yung energy at stamina nila. Kasi ikaw nagko-control kung ano yung, lalo na pag long set. Parang kung puta kung mag-1 oras ka or mag-2 oras ka talagang dapat may ano. Ang pinakamagaling niya si GB. Oh my God, Grabe. Kasi si GB talaga parang may times na nagdi-destroy siya tapos biglang uupo na lang siya, titingin lang siya na. Yun, may naririnig ko nga yung parang ine-embrace niya minsan yung silent. Hindi siya bumabomba parang gumagana lang siya, naghihintay lang siya. Parang, I think meron siyang confidence na ang sunod kong sasabihin is nakakatawa. Na sige, hintayin na magbo-blow, mag-explode. Parang ganun. Ako, pag matagal ng tahimik, puta, sumisingit na ako ng tamod. Minsan yung mga cheap shit, mumura na ng solid. Okay, joke save. Ako, joke save joke save or ano, or paano na joke. Si GV, wala, kalmado lang. Ayun, ganun. Masarap makita yun pag nag-mega best kami. Pag gusundan ni GB si James. Si James kasi talagang, ang style ni James is, wala na matitira sa'yo Kaluluwa na lang yung matitira sa'yo. Iniwan niya lahat sa stage. Iniwan niya lahat sa stage Talagang, kailangan mo siyang sabayan na nagpapamat, nakadapa siya, kinakantot niya yung stool, ganong level. Tapos, susundan mo siya. Parang imposible. So si GB, nakita ko, paano ba sundan ni GB si James? Tapos nakita ko, puto, take your time, kumalma siya, trust sa material niya, alam niyang malakas yung solid niya, clear lahat ng mga sinasabi niya, lahat may purpose. Tapos hindi siya nagpapanik pag matagal ng tahimik yung tao. Minsan talagang hinahatid niya. Si Rex din actually. Si Rex minsan magsasalita siya ng premise. Ang tagal. As in, putang ina, ang tagal na. Sabi ko, 5 minuto na wala pang tumatawa. Tapos puta yung sunod pala na 3 minutes. Ganun. So parang pinapahinga niya yung tao. Tapos maangat siya. So, I think sa dark humor,
meron din siyang, ayun nga, may version siya na laugh trip bilang, fuck. Tapos bilang, hindi, kasi ganito. Parang ganun yung level. For me, may escalation din sa dark humor. Like, yung mga starting jokes ko, medyo tame-ish. Tapos yung mga pinakabastos na nilalagay ko na sa dulo or sa gitna. Depende sa mood. Sa reaction na yun. Para I could save myself kung di nila trip yung dark lahat humor. ba, may limit ba kayo? Meron ba kayong, Meron naman. meron kayong off-limit shit? Meron naman. Like, kasi we don't live in the perfect religion. I still talaga wala ka ba religion joke? Wala. Okay. Ikaw ba? Sa akin, hindi sa self, anong tawag doon? Hindi sa self, parang chinecheck, hindi ko chinecheck yung sarili ko. Feeling ko lang hindi pa ako experienced, hindi pa ako skilled enough to do political and religious jokes. Parang, ano ko lang yun, parang sa sarili ko. Pero hindi mo siya kinokontrol. Hindi. Pag may naisip ako, parang ganyan, pwede ko pa rin Oo. siyang touch upon. Pero hindi pa ako, wala pa ako sa point na yun. And nakatira tayo sa Philippines. Like, it's like, I hate blaming part naman nga yan. the people. Pero it's, in a perfect world, sana we could joke about anything. In a perfect world. Pero may mga parts din talaga. May maraming repercussions Yes. actually. Yeah, of course. Oh my I God. would know. Yeah, I think we know. Tsaka yun din parang hindi, pero personally, like morality-wise. Wala. Feeling ko naka-chain siya sa kung anong klaseng tao ka din. Alam mo yun, like kunwari kung personally, like kunwari, ayokong gumawa ng joke tungkol sa batang may sakit. Mga ganong klase, di ba? Okay. But, I guess, pero sa akin, kung may joke kayo na ganun, okay lang sa akin yun. Ako rin Wala naman. problema, di ba? Oh. Ayoko ng jokes tungkol sa, let's say. Meron ka ba? May moral compass ka ba? Wala. Okay. Good, Pero good to know. ang compass ko is what the Philippine, like kung ano yung Wala na. You're in a hole. JP, ano sasabihin mo? Hindi, yung sa akin, parang, ano yung dadaling ko sa stage, ano yung magsistay lang sa GC, mga hiritan. Yeah. May mga GC Baka na. ganun yun. I-moderate ko yung sarili ko na, eto, pwede ko to dalhin sa stage. Pag minsan win-bounce ko sa kanila, mas mas offensive siya kaysa mas nakakatawa. Kaya nga kailangan yung manood ng live. May mga jokes kaming ginagawa na never Never ka post talaga. Oh, never Sobrang namin dami ipopost. kung ganun po. That's why, again, parang chill. Manood kayo ng open mics, ng live. Dude, hindi nyo makikita ginagawa namin to ever pag may camera. As in malala. Malala. Sobrang lala. Meron ba kayong joke na binato nyo na yun din mamaya na-realize nyo? Para masyado to. Stage ba? Stage? Oh, stage. May, siguro nung nagsa-start, pero hindi, matter of experience Hindi, yun no? Pero matter Or yung of, ngayon na. yung tipong nag-kill siya, matawa yung mga tao, maganda siyang joke, may applause break, ganong level. Tapos pinakawalan nyo because of morality, pare. Ako meron akong ganun. Kailan? Ano yun? Meron akong joke na para umundad yung Pilipinas, kailangan patayin lahat ng squatter. Yeah, I remember this joke. Very funny joke. Nag-kill yan sa mga solid eh. Parang may ganun akong joke. Tapos, ang dami na-offend. May mga na-offend na comedians din. Tapos kakausapin ka nila na, ba't ganyan ka So ako parang, sobrang naman ito, nag-joke lang ako eh. Tapos, ultimately, honesty, kaya ako siya pinull out. Kasi katulad siya ng joke ni Bill Burr na mas maganda in superior ways. Yung nagising ka ng cruise ship. Tapos ako parang, fuck! Parang ganyan, sabi ko, tangina, ang ganda ng joke niya. Mas maganda pa, punching up pa. So ako parang, di ko kailangan tong joke na to. Parang ganong klase. Yung nagalit ba sa'yo na comedian, pagkatapos niya magalit, nag-rugby siya. Pulubi rin pala siya, kaya pala siya nagalit. No-offense siya. No-offense siya. Hindi. Pero doon naman, for example, may mga jokes naman which is mostly my jokes rin naman. Like, it doesn't talk about anything talaga. It's just a joke eh. Hindi. Malaki yung mga ano? Ha? Yung Bonakid joke ko, na gagawin ko ngayon, kasi hindi ko na siya ginagawa eh. Yung anong gatas ng ayaw ng mga pedophile. Bonakid, kasi ayaw nila ng batang may laban. Like, So sinasabi mo hindi issue ang P2P? Hindi. Tama. Hindi? Kasi wala akong ginagawa na that propagates pedophilia. I don't, it's a joke. Oo nga. Tama. Wala na naman akong ginagawa. Kung hindi kayo tatawa, baka kayo ang discuss niya na to siya. Parang ito na naman tayo eh. Yung kay Vic eh. Puta yun. Pedophilia na naman to eh. Here,
mag-a-adjust ako. Pinabalik mo eh. Mag-a-adjust ako. Mag-a-adjust ka. Sa sinasabi ng social... Kanya guys, bago matulog exclusive, nag-double down si Andre na hindi issue ang pedophilia. Oo. Mga kaibigan. I mean, general argument of joke tellers is honestly, wag kayong magalit sa amin. Hindi naman kami yung Yes. Kung kunwari, na-offend kayo dahil meron kaming, sino yung nagsabi ng Ay, si Mark abortion Norman. joke? Ang ganda. Yun yung parang para sa akin, pinakamagandang joke, defense. may lumapit kay Mark Norman what did you Joke about abortion. Joke about abortion. I've had an abortion. Sabi ni Mark Norman, I just made a joke about it. What you did is much worse. Actually. Yun yung akin. Yun yung gist nung ano. Yun yung gist ng argument ng lahat. Bakit mas grabe yung atake sa comedians? Hindi naman sila yung meron din kami nag-panel to kami sa UP. Tapos binring up ni Rems yung nag-joke siya about vloggers tsaka journalists. Mm-mm. Tapos sinabi ko, bakit nagagalit kay Rems yung mga tao? Hindi naman siya yung mga patay ng journalist. Oo nga. Pero yung pumatay ng journalist, wala puta, on bail. Alam mo yan, walang public outcry sa kanya. Hindi rin namin sinasabi na walang sense yung worth it naman yung laban nyo eh. Pero hindi nyo masosolve attacking us kasi mga gestures lang tayo eh. Tsaka siya eh. We're not held to a higher... Why are we held to a higher standard? In a proper setting siya eh. Siguro kung sinabi Sa ko work. yun sa mall, sa gitna ng mall, bakit? Ba't mo ginagawa yan? Pero Sabagay. nasa comedy club Yes, nasa yeah. bar ka, nasa Yes. show ka, nagbayad yung mga tao eh. Tama yun. As in, yun din. Si Bill Burr din nagawa nga ng point na gano'n na parang, don't go in a hostile environment like a comedy club and then expect na yung standards mo fulfill. Sabi ko, mabuti sana kung pati mo na lang gawin. Kung gusto mo manood ng comedy show na may limitation, magbuka ng comedian. Ito yung bigay mong mandatory na hindi pwedeng Tapos tsaka mo diba? Ba't di mo gawin yan, diba? Para kung hindi yung pwedeng i-impose mo yung standards mo in a public show, diba? May experience akong ganyan, specifically sa mall. Kasi nag-show kami sa isang mall. Tapos ang closer ko nun is yung Bohemian Rhapsody, Papuri sa Diyos joke ko. Ang naabutan lang ng guy, obviously, is yung part na yun. Ang premise nun is ang ganda ng church songs ng Pilipinas. Para silang mga hit songs. Kahit matagal na akong di nagsimba, naaalala ko pa rin. So yung mga taong nanonood from the start, tumutuwa. Tapos siya siguro kararating niya lang, nakita niya, ina-upload daw ng mga tao, may applause break, humiiyaw yung mga tao, tapos kumakatawa Papuri sa Diyos. So siya parang, hindi, gago doon pumunta siya sa tabi ng stage. Ganun. No, don't do that. Ganun. Kakatapos niya lang pala magsimba eh. No? Tapos yun din, yung kaka-ano niya lang, kaka-confess niya lang, no? Ganun. Pagbaba ako sa stage, sinundan niya ako, pare. Tapos sinasabi niya, anong religion ka? Ba't ganyan ka? Ganun. Sa nagwawala talaga. So parang hindi ko na alam gagawin ko. Tapos dumating yung security, tapos inano siya. Sinatkan siya. Binali siya sa paa. Say your prayer. Parang ganun. So ngayon, dun si GB, yung sinabi niya sa akin, okay, kapag may joke ka ng ganyan, make sure na sa comedy club ka. Make sure na yung hindi yung tipong nasa isang setting ka na nasa gitna ng mall na may manonood, ng accordion offline manonood, pero may mga taong labas-pasok. Oo. So, I'm pretty sure yung guy na yun hindi niya napanood. Kasi wala pa no offense sa joke na yun ever. as in, parang wala pa. Kasi pro-church eh, technically. Pro-Catholicism. So, yun yung, I think, kailangan mo rin i-watch out ng malala. Which is, nag-corporate ka ba? Nag-corporate tayo? Nahahatak-hatak na ako. May clean set ka? Wala nga. Hindi ko rin alam. Sa mga nagbo-book, meron akong clean set. Yun lang sinabi ko. Parang walang show of confidence yung first 2 minutes ng lead up na. Wala. Hindi. Sa mga nagbo-book. Hindi ko rin alam eh. Basta ina-invite ako, tas do 10 minutes. O sige, alam niyo naman yung jokes ko, yun naman yung jokes. Ngayon siguro pwede na. Kasi meron na ako music, meron na ako. Hindi ko nga alam kung yung sobrang pang ano niya lang eh. Nasa ilang years ka na nag-stand? Magpo-4 na ako. Sakto, July. Nasa point ka na parang gusto mo lahat itry. Tapos hindi mo alam kung ano yung game. May ganun eh. May ganun point. Dati nga may PowerPoint set ako eh. So mga 2 beses ko lang nilabas. Parang ganun. Saan mo trinay ito, Red? Sa Lasal, pare. Parang
Ginawa ko. Tapos parang sobrang nag-overtime ako dun sa... Kasi parang technically lecture siya. Tapos siningita ko ng set kasi parang sayang eh. May captive audience eh. Parang ganun. Gumana naman. Pero yung tail end ng set, nagapasa na sila ng mga survey form. Parang kailangan nilang matapos sa... nag-overtime sila. Nag-overtime na dahil sa akin. Ako siguro yung parang paglabas mo dun sa box. Pwede ko ba ikwento to? Nag-usap tayo after nung year-ender last year ba? Parang, basta basically yung... Na-threaten ka ba? Nag-usap kami. Nag-usap kami, pare. About comedy. Hindi naman. Kasi feeling left out na ako, guys. Okay. Hindi, ikaw na kasi ang kumakausap sa mga bago ngayon. Ay, puta ka na mentor boy. Yun ang deal namin sa Baguio, yung first night. Mag-workshop, comedy workshops. Wag na. Ululi ka comedy workshop. Pero parang bounce session lang naman with the local comedians. Masaya yun. Gusto nila eh. Sinasabi ko, gusto nyo ba? Pero nakaka-pressure yan. Kasi minsan, putang ina, may naturo ba ako sa mga to? Wala. Basta kung may makuha kayo dito sa horse shit na to. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Okay, JP. Nag-usap tayo after no? Basta parang basically sinabi mo lang na wag akong magpa-limit. Yes. Sa kung anong, feeling ko nung time na yun, kung what works. In-explain ko din sa'yo kung bakit parang ganun yung style ko dati. Parang feeling ko, hindi ko na mag-glaze lang si Red. Marami rin naman akong... Honey glaze. Ako lang. Marami rin naman akong narinig na mga input. Ako lang nagde-develop ng mga young comedic minds. Wala lang iba. Ikaw yung Dusty Rhodes. Ako yung Dusty Rhodes ng stand-up. Okay, go. Hindi, parang yun. Parang nag-try ako ng... Yun, yung impression na yun, parang in-identify ko ano yung pwede kong... Ngayon, gines kita para sabihin na masyado ka nang sumobra ka sa out of the box. Sumobra ka. You're trying too much, pare. I try too much, pare. Actually, intervention to. Thank you. Nasa labas yung mga comedians na mga best friends mo, nasa scene, mga kasama mo sa group. Tapos sila rabis. Dala nila yung gitara mo, tapos babasagin sa harapan mo. Ngayon, may susunugin namin yung gitara mo. Dito, dapat ikaw ang magsunog. We can only put the gas on it. Hindi, ang ano kasi, ang pinanggalingan nun, kung hindi nyo pa napapala si JP may very specific style siya of doing the jokes. So sinabi ko sa kanya, crutch ba siya or talagang creative direction mo na ganun doon. Tapos in-explain niya sa akin na parang yun yung mukhang makialam baboy. Yun yung way mo na parang di ka kabahan, di ba, mga ganong klase. Tapos naging style na rin inadvertently, parang ganong klase. So parang I think ang naalala ko sabihin nun, I think kung tingin mo nalilipit ka ng style na yun, huwag kong masyadong isipin na kailangan mo mag-commit to it. Pwede kang gumawa ng kahit ano. Like, wala namang limit. Wala namang... Yan nga yung maganda sa stand-up eh. O, minsan kasi kinukulong natin yung sarili natin eh. Dark jokes lang ako. Dark jokes lang ako. Ganyang klase. Like si Roger, ang buong, mga siguro kalahati ng last year, pag nag-uusap kayo about comedy is parang, takina, puro ngongo jokes na naman ako. Sawa na ako sa ngongo jokes. Parang ganyan. Sabi ko, actually Roger, hindi ako ngongo pero may similar experience ako na dati meron ako 40 minutes ng fat jokes. So minsan mag-set ako, bibigyan ako ng 15, yung 13 ko fat jokes. Tapos may awkward ako na single ako, 2 minutes. Tapos honestly, feeling ko awkward lang siya dahil ginagawa kong awkward din na parang, okay, sino ba single dyan? Parang ganong klase. Tapos eventually nung ginagawa ko siya, sinabi ko, wala naman yung pakialam eh. Wala naman nagkasabi no, bakit? Ba't di ka na dark joke bigla? Oo nga. Parang minsan tayo lang nagkakaroon sa sarili natin. Parang ganun yung... So, after nun, gumawa si Roger ng isa pang oras ng ngongo joke. Kasi hindi ko pa siya nakita ng hindi nag-ngongo joke. Sabi niya, tinatry daw niya. May mga non-ngongo materials. Pero kasi ito yung mali niyang ginawa once. Sabi niya, mga Senate jokes na ba siya? Mga gana. Hindi, may joke siya ng bang bus. Tawang-tawa ako. Hindi ko na isa-spoil dito. Pero may once nag-open mic siya. Bago walang ngongo at all. Hindi siya nag-ngongo jokes at all. So, nandun kami ni Alexio.
Ba't di niya ina-address na ngongo siya? yun yung sinabi ko rin sa kanya. I think kailangan mo lang ng konti. May primer ka lang. Parang address the fucking yes, guys. Yes. Go ako. Alam mo yun, Hindi di ba? dumiretso siya. Alam mo yung mga sandwich? Bakit ka nagsa-sandwich jokes agad? Meron pa aming hindi nagigets. Pero bagong Roger. Gets. Pero ako rin kahit nung una ko nakita si Roger, bago siya nag-take off, as he took off now, hindi naman puro jokes. Dark din yun eh. May mga jokes na tungkol sa family niya. Paghaharana. Yeah, very... Pero Roger, anytime bro, sabihin mo na kami. Support ko yan, yung wala kang ngongo jokes. Kasi sandwich jokes. Binuko siya nag-co-headline kami sa, kalimutan ko saan, nag-co-headline kami somewhere. Tapos mapansin ko, parang yung mga last 8 minutes ng set niya, kasi haba 20, parang ganun, 20-25. Parang, tangina, patay na yung mata niya tapos nag-ngongo jokes. Parang tumatawa yung mga tao, pero parang di siya natutuwa. Sabi ko, Roger, I am more than this. May mga ganyan minsan. Nagigets ko yung pinagdadaanan mo eh. Parang, tangina, parang masyado ko nang ginagago yung sarili ko na wala ka ng dignity na lumalabas. Minsan nakikita ko sa mga ibang comedians, may isang comedian nagsa-self-dep siya. Tapos, pansin ko, 15 minutes, 10 minutes na niyang ginagawa. Naaawa na yung audience sa kanya. Like, kailangan, sabi ko, putulin mo. Kailangan mo rin magyabang. Oo, kasi, dude, kung puro ka self-dep, wala, dude. Hindi, pero meron din ako experience din na parang masyadong umover na yung audience sa pagkakaintindi. Like, kung nag-fat jokes ako, ganyan. Tapos parang nung nagpa-picture sa akin, doon dinihipuan niya ako, pare. Pinipisil niya ako. Ay, parang pinipisil niya ako sa puwet, sa bilbil, ganyan. This is fucking harassment, sir. Puta meet and greet yun. Para, di ba, bawal yan, ganyan. Tapos medyo bawal yan. Pero ginagawa niya. Gusto mong i-greet ka ng fists ko. Tapos ako hindi ko alam kung paano mag-act. Tapos na-realize ko, I think masyado ako silang in-enable. Kailangan ko magdagdag may line, may boundary ka. Kailangan ko magdagdag ng something. Tingnan mo pare, ako na yung hinaras. Ako pa yung, tingnan mo naman, what a quality man I am. Dude. Calling out the toxicities of male behavior, pare. Tama, Ito yung, may ganito ba sa Cool Pals? May segment mo ganito sa Cool Pals? Pare, tayo, woke as fuck tayo. Ang ina nyo, umamin lang ako ng isang linggo, nang tingin ko, hindi ko na mag-Cool Pals killers. Hindi, trash talk na ako ng mga We back on, pare! We coming for the belt! Umabot kaming 32, pare. 32 na ba? 36 lang? 36. 36 na ba? Sabi mo 50, nag-50 ba tayo? Parang nakita ko rin sa 57 tayo eh. Sumamala yung loob ko eh. Alam mo yun. 32 na pala kami. Tanginan yung lahat. Wala kayong kwenta. Dito pa si JP. Sorry, JP. Inabutan mo yung episode na insecure kaming dalawa ni Andy. Abutan niyo yung Joseph Montesilio episode. Nako, pare. Nako. Assurable 49er, pare. Joke lang. Ay, nako. Okay, sorry. Kapag ito yung gusto kong itanong. Meron ba kayong secret parang, tangina gusto ko mang-offend. May ganun ba? Alam ganun to. Meron, di ba? Yung character yung nagsasabi ng offense. Daya. Anong madaya doon? So, ako para sa akin ng padayang. Hindi ba ingenious yun? Ginagawa din ni ginawa ni Ricky Gervais yun. Naggumawa siya ng bit na may nagpadala ng future Ricky Gervais. Tapos sinabi niya lang, huwag mo gawin tong jokes na to. Tapos ginawa nila lahat na offensive na jokes. Sobrang gago. May joke ako na binabasa ko yung comments tapos sinasabi, walang kwenta yung cancer mo. Basically yung bit, pero sa comment section yun. Technically, yung fictional comment. Hindi totoong comment section. Yung fictional comment section, yung nagsabi ng offensive shit na sinulat ni Antrin sa storya na yun. Yeah, it's meron ka rin yung bonakid mo. Ay, may isang version yun. Meron siya madayang, alam mo ba yun, yung bonakid? Yung bonakid joke na ayaw yung sa bata may laban. Parang ginawa niya is merong clown na nag-stand up sa children's party. Tapos yun yung joke nung clown. Sabi ko, joke mo yun! Hindi naman joke nung clown yun eh. Huwag mo naman i-expose natin. Children expose. Pero gano'n. Parang yung The Masked Magician. Valencino. In the same way, Family Guy gets away with a lot of offensive. Kasi cartoon sila eh. Madaya eh. Pati si Triumph the Insult Dog. Puppet siya eh. So parang hindi siya masyadong... It is. Ikaw ba? Parang wala pa akong... Siguro dahil sa experience. Tinatangke niya lahat ng accountability. Tinatangke mo ba lahat ng accountability? Hindi ko rin nga matawag yung sa akin na super dark.
Kumpara siguro sa, ayan, kila Andren, kay Gold, rest in peace, diba? Parang, may iba-iba, may varying degrees eh. Parang nakikita ko yung sarili ko as, subtle ako eh, parang, pag binitawan ko yung joke, hindi ko sasabihin yung offensive shit. Pero, lalaroin ko yung... Ano? May mga putay na may mga bata ka lang na namamatay sa... Or iniiwan mo dahil inupakan or something. Yun. Pero, hindi ko sasabihin yun directly sa'yo. Lalaroin ko yung utak mo na. Gets. Parang, yung I leave the punchline to your imagination. Pero, sobrang crafted niya na doon na pupunta agad yung utak mo. And I think, doon siya naging nakakatawa. Kasi parang, nagta-tightrope walking ka on ano talaga yung sinasabi mo pero hindi mo siya sinasabi. Tas parang binibigyan mo siya ng enough stimuli para ma-piece together sa utak nila kung ano yung nangyayari. Parang ganun. May ganong effect. And alam mo, sa lahat ng stand-up comedy discussions sa Bago Matulog, ang infinite ng ways, no? Yeah, like kumari, rest in peace nga kay Gold, the first time I saw him, hindi niya tinatago at all. Hindi. Sobrang iba nga yung kay Golden. Like, yung joke niya yung nagpakamatay yung kapatid niya. Hindi ko na isi-spoil. Fuck. First time ko napanood si Gold. In your face siya. Your face yung kay Golden. Kaya nga ako, mas hesitant akong i-book siya. Kasi akala ko nung una ko siya di mo na siya mabook ngayon. Joke lang. Sorry. Huwag yung ikat yan. It's fine. He would appreciate it. Yun ang mga gusto niyang joke. Of all people, for sure, siguro makaka-appreciate. Pero, yun nga yung sinasabi ko, parang nahirapan ako i-book siya kasi nung una, hindi ko siya ma-figure out kung seryoso bang comedian to o gusto niya lang mang-offend. Tapos napanood ko siyang bumabomba sa medyo. He was trying. Gusto pa rin niyang i-push. Kasi ako, gusto ko lang mang-offend. Ang ina, mang-offend lang ako, di ba? Hindi. Binabalik pa rin niya sa format. Kasi hindi ko alam, after daw nun, nag-inuman daw sila ni Nathan. Kasi umalis na kami. Tapos, ito yung may contrasting stories to. Tapos si Gold daw, frustrated siya. Kasi naparod ko daw siyang bumabomba ng Solid. Ang di niya alam nung time din, puta, comedian pala talaga to. Akala ko nang gagago to. Tapos on the flip side, kasama ko si Mikey sa same night. Tapos sinasabi niya sa akin, dapat ako yung mag-open para sa'yo. Hindi ako natuwa rin sa set. Nagkilisa doon. Pero he did better. Nagkilisa doon. Pero ayoko yung way na parang, no, gusto ko yung guy na hindi That's what I loved about Golden. Like, he fought for the attempt. Yeah, yung attempt. May talaga. Kumbaga parang, shit. May pakialam pala siya. Akala ko parang gusto niya lang makita yung... Kasi may mga ganun. Yun yung masaklap. If you're doing like a lot of offensive jokes, yun din yung kasi sinasabi ng mga tao, yung mga comedians ayaw maging accountable sa sinasabi nila, ganyang klase. Ang sinasabi ko dyan, gets ko na may offensive jokes, pero yun nga, under the course of freedom of speech, dapat bigyan mo kami ng leeway to express and everything. Pero, may mga tao rin lang talaga na gusto lang mang-offend eh. May mga tao talagang gano'n. Ang daming open micers na ganyan na dalawang beses lang mag-open. Putang ina. Tapos bigla na lang gagawa ng parang, puta, parang feel nila na, sinabi kayo. Tapos ako sa utak ko parang, ito yung mga jokes na sinulat ko, tapos tinatapong ko eh. Alam mo yun, tapos feel mo na parang, brilliant observation. Ang favorite ko na ganyan. Guys, masyado na ba dark? Tumatayo balahibo ko doon. Parang never ko sinabi yata yun nung nag-open. Ako nga, nagmamakaawa ako sa audience. Na iba yung sa'yo parang Please makinig ka. Baliktad yung sa'yo eh. Parang teka lang guys. Teka lang. Wait lang. Pakinggan nyo to Parang ganun. Parang it's a way to manage. Pero yung mga iba yung parang feel na tayo na. May isang comedian, di ko na sabihin ko sino. Pero universally hated tong comedian. Parang meron siya sinabi na parang parang most ng jokes ko nga na sinulat hindi pa nakakarating sa stage or online. Paano pa kaya? Tapos na-offend na kayo sa mga sinasabi ko ngayon. May ganun, hindi in verbatim pero may ganun siyang sinabi. So parang, JP, bakit ka ganyan? Hindi, joke. Hindi JP. Piniem mo na nga ako nun. Ako pala eh. May mga ganun na parang feel nila yung, puta, look at the power I wield. Yung nakakaburat kasi ang effect nun, pag nakita ng tao yun,
titignan nila kami na parang ganun kami lahat mag-isip. Kami ganun lahat mag-isip. Sobrang wala akong statement na, parang... Yung hirap pag si Doug Stanhope yung una mong napanood na comedian. Ito kasi Jason Nick eh. Well, at least may writing. Sa bagay, may writing. May makaiba si Stanhope. May point. Pero hindi ako natatawa. Si Jason Nick, inaamin niya noong mga first, siguro 10 years niya, alam niya na nag-grind talaga siya kasi may mga sets na, pucha, gusto ko pa ba mag-stand up? Diba ulit pagkatapos? May ano sa kanya, no? Parang, lalo na pag nakita mo siya mag-podcast ngayon, parang it took a toll on him. Oo. Yung initial 10 years ng Parang career niya. Dahil na yung pag-rise niya. 25 na nga siya. Nagulat ako, 25 years na pala siya. Ang cranky niya sa mga putang inang podcast. Hindi Siya fun Pero dude. ngayon yung appeal niya. Yun, kaya Sa natutuwa dami yung rin mga girls fans. na may gusto sa kanya eh. I mean, maganda gusto ko yung philosophy, honestly. Yung stand-up niya, hindi ako super fan. Pero pag nakapanood ako ng Jason Nick clip, parang puta. Ganda ng pagkasulat, alam mo yun, ganda ng timing. Ang ganda rin ng mga point of view niya sa comedy. Comedy can give you everything. Like parang, if you can't make it as a comedian, it will equip you of being a writer, being Ito pa nagsabi nun? I think siya. Yata siya nagsabi. Pero you know that quote. Parang ang labo sabihin ni Jason Nick yun. Alam nyo guys, Yeah. ang comedy, Nag-PSA siya. Hindi, paki-confirm na lang kasi parang feeling ko hindi siya. Actually, hindi. Pwede rin, no? Ewan ko kung sinabi niya directly, pero kasi laging ang kwento niya is, yung stand-up, yung comedy, yun na naging parang tulay niya para makapag-write for late night, Yes. mag-brainstorm Ayun. for roast, Yeah. diba? Doon siya medyo na Dude, like for example, there's this young comic, Julio. Like Julio. Tapos, nag-stand up siya dahil Hindi doon. mo alam apelido ni Julio? Gatchal yan. I don't wanna. Ayaw na sabihin. Baka, Bakit? Maganda ka na. Hisil mo siya. Yes. But are you gonna put him down? baka dine-dead name ko na. Jules. Si Jules yung name niya. Kasi Okay. he transitioned. Yeah. Okay. So, dati siyang nagsa-stand up. Dahil doon, na-discover siya sa Solid Okay. That's a Solid Okay. Na-discover siya sa Ibaw. So, comedy kinda helped him have this career outside of advertising. So, ang wild nga eh. I think kahit anong if you subject yourself into going on a journey with people, may mangyari. Imposibleng wala eh. Kahit sabihin mong papunta ka dito tapos parang eventually fuck dito para sa akin. Pero kunwari yung mga 5 years na dinedicate mo doon, meron yun. Imposibleng wala kang makuha. Branch out ka na. Posible. Imposibleng Unless wala. universally hated ka. Minsan pag yung nga sinabi na not all those who wander are lost. Minsan yung mga parang cliche nun, like ano yun, talagang But it's cliche for a reason. yun yung mga number 1 YM status message ng mga tao. No, not all those who wander are lost. Mga ganong klaseng shit. Totoo yun kasi minsan pag nag-explore ka, dun mo ma-realize kung saan ka dapat talaga eh. So minsan kunwari, gusto kong maging tennis player. Minsan on the course of pursuing tennis, dun mo makikita na hindi pala ako para dito pala ako. Ang masama yung wala kang ginagawa. Kasi puta akong trabaho, uwi, gising, trabaho ulit, uwi. Yun yung parang fuck, dude. Talagang alam mong ayaw mo yung ginagawa mo at wala kang ginagawa about it. Yun yung masama. Kaya nga sabi ni JP once, lasing na siya nun. Alam mo, Andren, Hindi para sa akin talaga tong comedy. ikaw lang nagsasabi talaga yun. Wala nakakatanda na sinabi ko yan. Hindi mo sinabi yan? Hindi ko nga alam eh. Kasi Hindi mo dinideny though. Hindi ko, kasi minsan nga sobrang sarap na inom namin ito minsan kung ano-ano na yung partner. Lagi lang sinasabi ni Andren, alam mo, dati masaya yung comedy. Marami akong kainuman eh. Tapos, ngayon daw, wala na raw mga nagsistain na mga comedians. Lahat may girlfriend. Gusto ko lang sabihin, may responsibility sila lahat eh. Tumanda yung mga kasama mo. So kami na yung kasama mo ngayon. Medyo wild ka na. Alam mo dati may mga moves tayo na. Dude, minsan may mga videos ako sa mga nakita ko like bubuksan ko yung iPad ko. So doon pa yung mga luma akong photos. May isang time na naalala ko, walang kwenta yung moves. Kasi sobrang walang kwenta yung moves. Pero nagstay tayo. Tapos andun yung kapatid ni Aldo, si Janina. Ako, I think sila Alexio, mga random na nangyari. Tapos puta naglalasing lang tayo doon. Tapos wala, anong putangin ng point ng ginawa natin? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy ako, definitely. Definitely nag-enjoy ako. Pero yun yung naalala ko na parang grabe, dami ko oras. Wala akong pakialam. Yes. Ganon ka,
Hindi nga halatang busy ka Red. Nai-miss mo ba? Hindi naman. Pero hindi halatang busy si Red. No? Kasi? Pero he is a very busy man. Paano Hindi, halata? happy-go-lucky ka eh pag nakikita. Hindi ko kasi pinopost lahat eh. May mga taong pinopost lahat eh. On the grind. Ganun. May ilang gabi na ganun sa most last year. Naalala ko minsan nandun sila Red. Si GB minsan magsistay med ng gitara. Tapos pag bumilog lahat. Nakabilog Siya din lahat sa'yo, eh. Pati yung mga... Takinang iyabang minsan ni Eman dati. Sabi niya, excuse me lang, para sa may mga 5 minutes lang pwedeng Sobrang umupo. upal ka. Ikaw, sinisira mo si Eman. Pero Alam mo, narinig ko na sinabi niya yan dati. Pabiro niya sinasabi. Gets ko yan eh. Pero kung insecure kang bagong comedian, talagang ano mo yan eh. Kikimkimin mo yun. Ako ba, may mga ganong tao, pero kupal sila mag-start ako. Pero may mga ganun. Yung ngayon kasi pag sinabi mo yan tapos, well, within our, kunwari, alam kong biro lang kayo. nanggagago lang talaga siya. Pero pag narinig siya ng... Sorry, gusto ko i-bring up to kasi nakakatawa pag-gising ko kanina sa yung GC natin. Tanginan, may picture lang sila nakahubad. Si Ray, si Sherwin, tsaka siya. Makahubad lang silang tatlo. Alam mo yung kung bakit ako naghubad nun? Kasi may dumapong ipis sa akin. Tapos yung puta, tinanggal ko yung t-shirt ko. Tapos sabi ni Ray, tapos ni Sherwin, parang di ka mapayaan din, tanggal na rin kami. Ano ba naman reasoning yun? Camaraderie pala. Camaraderie. Solidarity. Solidarity yung reason. Yung may yung ipis na sumakay sa sasakyan ni Vic. Hindi ko nga alam eh. Natawa ako eh. Marami. Yung picture niya na madaling araw eh. In this unnamed bar. Grabe, meron din akong experience yung inipis ako. Tapos si Andren. Ang layo na ng ipis doon. Tapos puta, inanon niya ako. Hindi nga sinapak palm strike. Ginanon niya ako sa May sa shoulder ko. Ang sakit talaga. Sabi may ipis. Sabi ko, tangina mo, parang may ipis kanina pa eh. Tsaka, mafa-flatten mo siya sa damit ni Red eh. Kung ginawa mo eh. Kurat eh. Ganong ano eh. Pero yun nga, yun yung nakakamiss din minsan sa debauchery. Honestly, minsan yun yung masarap eh. Pag lalabas ka tapos, fuck, okay, nasa labas na ako, hindi mo na uuwi kagad. Ang daming, to be honest, ako rin umuwi na ako kagad ngayon. Kasi minsan the next day ang aga ko, alam mo yun, may mga ganong shit. Pero nakakamiss din yung minsan na very worry-free night. Ano mo yun? Uwi ka 4. Matulog ka muna sa sofa. Matulog ka muna sa sofa. Ganong class. Nakaganon ka ba, JP? Dahil may pamilya ka? Nung bago ka nagkapamilya? Well, hindi. Kasi parang to begin with, nasa biyenan ko na yung anak ko eh. So, yung asawa ko naman nag-work, night shift siya. So, wala na rin naman akong gagawin for the night. So, pwede ako magstay. Pero kung kailangan kong bumalik agad, for example, after natin mag-record, dadaanan ko yung anak ko sa bahay ng biyanan ko, dapat na ako magano, pero sobrang madalang lang yun eh. Usually talaga pag open mic and shows, talagang free na ako for the night. So, hindi ka mabuting ama? Hindi ko sinabi na mabuting ama ko. Hindi, joke. Ano lang naman, parang... Sakto nga lang. Masaya naman. Ayoko sabihin na mabuting ama. Kasi yabang eh. Hindi, kasi wag mo i-brand yung sarili mo na mabuti kang tao. Paano sila maniniwala sa jokes ko eh? Pag... Mahirap na yan, mahirap nang. Baka hindi na matawa yung mga tao pag feel na feel mo na. Nakita ko ang dami yung picture eh. Kasama kayo eh. Nalaga mo eh. Napaaral mo nga parehas. May trabaho kayo. Dapat, bakit may ganun, no? May tatayo sa audience sa sabihin, hindi kayo ganyan. Mabuti ka kayong ama. Tangina, sira yung Sira yung 10 minutes mo agad. Sorry. Patapos na tayo. Ano ka pala, may sundin ka pa pala anak. Hindi, okay lang. Hindi na nga niya mahal rin eh. Sorry. Hindi pa naman sobrang mahal. Pag ano ba kayo? Pag nag-dark jokes kayo, may part ba sa inyo na parang lalo na ngayon, time sa panahon ngayon, meron bang part na cautious kayo about it? Of course. Talaga? Anong ultimately nagde-decide sa inyo na parang sige gawin ko to? Ang ultimately nagde-decide sa akin kung nakakatawa para sa akin and if yun talaga yun. Yun lang naman. Ang hindi ko lang ginagawa, film tapos pinopost. Ang pinopost ko na yung pinaka-lightest shit ko. Which is 4 na jokes. Yes. Yan, that's how I handle. Yung sa akin, same lang na ganun kasi ano ba? Perfect world sana. Hindi ko kino-consider pa rin na sobrang, yun nga eh, kasi hindi nga rin ako nagpo-political, di ako nagre-religious. Meron ako pasundot-sundot sa mga posts, pero yun ang medyo na-appreciate ko dun sa mga nagfo-follow sa akin, at least sa Facebook. Parang gets na nila ako na parang... Yeah. Yun ang maganda eh. Alam na nila na parang... Tapos dinedepensahan nila pag may na-offend. Yun ang... Or kung may nangungopia. Bago lang pala to sa ano.
Oo nga eh. I-touch nga natin yung putangin ng pangungopyan. Ba't ba ang daming kumukopya ng joke? Very snackable. Copyable eh, no? Yeah. Kapag yun din yung like kung joke ni Red, walang makakakopya nun kasi it's very Mahaba. ingrained. meron yung premise, ganun. Yung premise. Yeah. Kaya. Pero yun nga, sasabihin ko parang mas protected ako kasi I think, pag gumawa ako ng joke, at least pag pinost ko yung joke ko, may act out, may mahabang premise, maraming tags, parang semi-confident ako na I doubt may kukuha na ito tapos kaya niyang igawin the way I do. Parang gano'n. Parang tip of iceberg lang eh. Hindi niya makukuha yung entirety. Yeah, mahirap. Yung post kasi yun ang dilemma nun pag pinost mo talaga. Literally copy-paste. Ang claim mo lang dun is, tignan nyo yung time, yung Nauna timestamp. ka. Nauna ako. Pero kung nakopya nila, natawa ko may isang content creator na kumuha nung parang real idea ko. Ganyan. Tapos, nung kinall out ko siya, nag-comment ako sa ano niya. Tapos, after 3 days pa siya nag-tag na parang, tas nagsusorry siya. Hindi ko sinin yung message niya sa Instagram na parang, dude, tayo na. Lahat tayo dito, nag-try maging original eh. Parang, yun lang ang, ewan ko, medyo napipiss off lang ako kasi nga, as a parang writer by profession, parang, yun, isa pa yun. Parang, never ako, sa larangan ng bawal ang plagiarism, ganyang klase, di ba? Alam mo yung ma-irk ka sa mga katrabaho mo pag napapansin mo na parang nabasa ko na to somewhere pero tapos ikaw sa sarili mo, hindi ka nag-a-adhere sa ganong standards. Parang hindi naman ako nagiging sobrang perfectionist. Parang naaburat lang na parang Tsaka yung intention talaga. Kung ang intention, kunwari kung nag-parallel thinking ka, gets ko yun eh. Kung sinabi sa akin, parallel thinking. Pero yung tipong sasabihin sa akin na, damot mo naman, sa'yo ba yan talaga? Parang ganun, dami-dami nakakaisip. Technically, parang, it is. Actually, ako nakaisip yun. So parang, may problem yung, feeling ko yung Pinoy in general. May problem sa ganyan na parang, hayaan nyo na. Di ba ngayon, hot topic ngayon si Stefano, yung kinokopya yung content style niya nung isang... talaga? Oo, isang content creator na anak niya yung subject nung ano. So, nag-post siya in general. Hindi siya nagbanggit ng name. Pero, nalaman na agad ng mga tao na yon. Tapos, ang dami nagtanggol. Pati mga malalaki ring influencers, mga content creators na parang bata lang yan eh. Bakit inaanuhan mo pa parang, hindi yun yung point eh. Pag nakita nyo, ginagawa niya eh. Hindi niya pa nga sinabi na, masama yung ginagawa niya. Ang sabi niya pa, sana from this parang imitations, mimicry, ma-develop yung sarili niyong originality. Ang sobrang light pa nung sinabi niya. Very welcoming nga eh. Diba parang sa akin, ewan ko, parang matagal pa tayo siguro before tayo. Matagal bro. Nakancel ako sa Twitter dahil dyan. Pag yung mga sketches na yan, medyo wild west, like hindi pa uso sa kanila yung originality, copy. At least sa stand-up, kahit pa paano mako-call out ka na hack kung kumukuha ka. Doon puta, wild west lang eh. Ano siya eh, dala din siya nung mentality of TikTok. Nung pinauso ang TikTok tsaka Vines. Actually, remix yan, maganyan. Ang main driver ng TikTok is you do a version of a trend. So, kunwari, may dance na ganito. Trend jack? Yun yata yung term din, trend jack. Iba pa yung trend jack. Iba pa yun. Ito parang... Nagjajakulo ka sa trend. Wag na natin pag-usapan yung mga hobbies mo. Sorry. Grabe si Andre. May gusto ko bang topic? Wala. So, ingat-ingat lang sa mga kasabay ni Andre sa MRT. Oo. Wala tuloy ako. Yung pagte-trend jack. Sorry. Do your own version. Yung trend jacking is kunwari, may trend and you make content out of it. So, I think may originality pa rin doon. Tama naman yun. Ang TikTok kasi, blatantly, gumagawa sila ng parang templated na, ito yung gagawin mo, parang ganyan-ganyan, magsasayaw ka this way, ito yung sound, ito yung dance steps, gagawin mo yung version, ganyan. So, umaabot sa point na pag tayo nag-post yung mga taong, ayaw naman nilang, ito ay isang bagay na hindi mo siya pwedeng gawing trend. Oo. Baka gagawa version. Doon, umabot ako sa point na dati, nung pandemic, merong mga gagamit nung sound nung stand-up ko. Tapos, nililip-sync nila. Wala siyang views.
Pero may mga tao nag-a-attempt na gumagawa. So parang inisip ko, sa utak ba nila parang one of the TikTok shit din lang to. Parang ganong klase. So parang ako naisip ko, I think, kailangan natin, malaking bagay yung education. Na, kunwari, pinag-uusapan natin, to very stand-up episode to. Cool Pals, yan, malaking bagay na very prominently may taong nakakapagbigay ng 3 hours of conversations a week na from stand-up comedians and how they act and pag nahapyawan yung stand-up na pick up ng mga tao yung mga ethics, yung mga ganyang klase. Tapos at the same time, yung mga fan bases natin lumalaki and they also educate the other people. Pero I don't think we even penetrate like 5% ng population na that shares the same opinion na pag nagbato ka ng something original dyan, may claim ka dyan at hindi mo pwedeng kopya. Yung masaklap dun. Parang, ano ngayon pag ginawa niya? Parang, pinost mo hindi pwedeng igabi ng iba. Parang, Sinabi ata ni JP mentality ng hayaan mo na sila o kaya, wala tayong magagawa. Di ba yung mga Pinoy sayings? Parang, kala mo naman, ikaw yung unang beses. Putang ina yun, doesn't make me feel better na hindi ako yung unang beses na nakaawan, di ba? Ayun nga, pag yung content mo very nakawable, medyo mahirap siya. Ako, meron ako narinig. Ayoko na nang sabihin kung kanino to galing. Pero, parang ini-encourage niya yung pag-recycle ng jokes dati when it comes to TV. Talaga? Mamaya ko lang sasabihin sa'yo rin pag ano. Supot. Oo, pero yun, parang, para sa kanya, parang comedy jokes are meant to be shared. Na parang, dude, hindi. Pag nalaman mo kung gaano yung ka-tedious yung process na gawin. Merong isang comedian din dati na, speaking of parang si GB, meron siyang common joke na pag nag-host siya, i-introduce niya yung sarili niya. Tapos yun na yung first joke agad. Tapos sinabi niya, parang, uy, ito yung, ano natin to, sige, pag nag-host kayo, nasa corporate gig kayo, pwede niyong gamitin itong joke na to, wala akong pakialam. Game lang. Kasi, sobrang dali niyang way to break the ice. Parang ganong klase. Tapos may isang comedian na pinost niya, tapos parang, pinapalabas niya siya yung nakaisip. Tapos, alam mo yun, parang, binigyan ka na nga ng joke, kinlame mo pa na sa'yo. Diba? Alam mo yun, parang, may mga tao talaga na minsan kulang din sa ethics eh. Tapos galing yun sa mga comedians mismo. Kaya yun yung masaklap eh. May mga tao kulang sa uppercut sa mukha. Pero yun yung masaklap yun ang ibang spelling na self-awareness eh. Uppercut sa mukha. Pero diba, sariling tao na natin to eh. Dapat marunong ka na mag-safeguard ng freedom of speech, marunong ka na mag-safeguard ng no censorship, marunong ka na mag-safeguard ng ganyan. Kung nagsastand up, dapat alam mo na yun. Alam mo na yun eh. Dapat din na sinasabi sa iyo. Hindi ka pwedeng gumawa ng standard na ikakapinsala ng ibang tao tapos be-benefit ka. Tapos mamaya-maya, i-fucking tweak mo dahil na-realize mo, ako nga pala, mali pala ako, kaya pala ganun yung, alam mo yun, sorry, ang daming ganyan lang, and tangina na lang lahat. Ang end all be all, tama si Red. Tama si Red. Hashtag tama si Red. Hashtag tama si Red. Ako lang ang nagde-develop ng young comedic minds dito. Kung CM Punk pare. Di CM Punk ba ganun? Yung Shield. Di ba siya yung nagpasok to the Shield? Nagpasok lang. Nagde-develop yung mga yun. Diba? Parang ganun. I think lahat sila nagde-develop ng young minds. Pare. I think kailangan natin yan. At I'm proud, Andrew, na ikaw ay mentor sa mga comedians sa Baguio. Oo. So may gig pala kami ni JP sa July 19. Sa 18? Sa July 18. May gig July 18 yan eh. Sabay lang gig ko eh. May gig kami ni JP Aguilera sa July 18 sa Cafe Ginto sa Session Road sa Baguio. Baguio. People in Baguio, you have been clamoring for me to go there. So please, manood sana kayo. Totoo. Yung people in Baguio nagka-clamor. Dapat sold out yan yan. Dapat mga tipon. Kung hindi to nag-sold out, magpapakamatay ako. Absolute Mega Best of Comedy Manila is still going on. Kailan ba nilalabas to? Next week. So I think meron pa yung July leg, which is in Fairview, in Manila, tsaka in Music Museum. These guys will be opening. Yes. Si JP will be sa Music Museum, tapos si Andre nasa Fairview. So kung fans kayo niya, gusto sila makita sa setting na sobrang pinressure namin sila bago sila sumampa. Nalala ko yung bago sumampa si Marge, may conversation lang sa green room kami lahat na parang, pag binuka, dapat. Sinasycho. Dapat may makita kami sa'yo eh. Mga kupal kayo, guys. Na-realize lang namin na parang, pressure na ata si Marge. Ganong level.
So, yun. Tickets are on sale. ComedyManila.page. Pati yung show nila nasa ComedyManila.page. Yes, lahat ng shows namin nasa ComedyManila.page. Manood kayo please. Alam kong maraming gastos ngayon. Huwag muna yung mag-Starbucks. Manood muna kayo ng fucking comedy. I would argue minsan, huwag muna kayo mag-ulam. Like one day lang, huwag kayo mag-ulam. Tapos manood kayo ng comedy. Pare, love will keep you alive. Love will keep you alive. Ano na naman po tayo? When we're hungry. Lagay ka lang ng asin sa kanin mo. Masarap pare, di ba? Same lang yun. Kasi kayo Same lang yun. Same lang yun. Magkanin ka. O kaya ulami mo yung toyo ng girlfriend mo. Yun naman pang ending yun. Ang usapan originality tapos sobrang haki na premise nung dulo eh. So parang ganyan. Wala na. Kailangan natin mag-end. Yun yung huling reputation. Yun yung huling mga rinig nila sa JP. Anyways, ComedyManila.page for all our shows. Subscribe, like. Sorry na delay yung Patreon. We're trying to keep it as soon as possible. Something's happened. We have no control over it. Pero, malapit na. Promise. Please, gastusan niyo kami pera. Andren, take it away. Guys, pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa ComedyManila.ph ComedyManila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. ComedyManila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.